Welcome to my vlog. Gusto ko lang i-share ang knowledge ko about sa mga diseases sa flower horn, no? So, ang first na timingan yung flower horn ko natamaan ng white spot. So, ang pag-uusapan natin is ang white spot na disease pati ang hexamita na disease na usually sa mga flower horn natin natatamaan siya dahil sa bad water quality. Ano? So, first, i-share ko lang kung ano ang white spot, no? Ang white spot is may mga parang salt sa body, may mga white spots sa body sa flower horn natin. Ano? Usually ang mga flower horn natin is magkakaroon ng white spot kung malamig or bugnawang panahon, kung ano din, kung nagpapakain tayo ng live food na pwede siya makakontaminate, no? Na pwedeng magkaroon ng white spot ang flower natin. Kailangan limpyo ang ating tubig para hindi sila magka-white spot. And dapat 25 degrees Celsius temperature above ang water temperature para hindi sila prone para sa white spot. So, yan yung white spot, no? So, kung makikita natin ngayon, yung isda ko, binidyo ko siya ngayon. Madali naman siya ma-cure ang white spot, lalo na pag sa flower horn, no? So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ways or tips na sa experience ko na or na-cure siya sa white spot ang mga flower horn namin. So, ang unang ginagawa ko talaga is bumibili ako or hindi bumibili, meron naman talagang stock na rock salt. So, yung rock salt is maka-help talaga, no, to kill parasites. And then, ang second is yung sa Ocean Free Fungus Parasite Gill Special. Then, pwede din naman Methylene Blue. Makakagamit tayo, pero ang Methylene Blue kasi is makakadumi sa mga tanks natin kaya dumitikit yung kulay blue na, no, di ba? So, ang ika-third, kailangan natin ng heater. Ano? Yan talaga yung pinaka-importante, ang heater. So, meron akong heater dito, 3 heater ko. Usually, ginagamit ko pag may show or magkasakit ang mga FH ko. So, eto na. So, ganito ang gagawin natin sa flower horn natin para madali siyang ma-cure ang flower horn natin sa white spot. So, ang gagawin nyo una is mag 50% water change kayo, no? Then, dapat may heater kayo. So, ang gagamitin nyo din is tatanggalin nyo lahat ng mga sponge filter, kung may overhead filter kayo. So, ang gagamitin nyo lang is air pump with air stone and ang heater. Ano? So, after that, naka-water change ka na. Then, after sa water change mo, saka mo ako, ang ginagawa ko sa heater ko, sa 18 by 18 tank, is naka 34 ang temperature. Kaya talaga ng flower horn natin sa 34 na temperature. So, mas madali din magiging okay ang flower horn natin yan. Kung mapapansin mo, every time na mas dumadami ang white spot nila, ibig sabihin na lumalabas na or malapit nang mawawala ang white spot ng flower horn mo. Pagkatapos, lalagyan natin ng
rock salt ang ano natin, ang tank after sa water change. So, kung ako, isa ka kumkum na asin ang nilalagay ko pag sa 18 by 18 tank. So, kung sa sa 50 gallons, ako ang nilalagay ko is 2 kumkum sa asin, sa rock salt. So, ganyan. So ganun lang. Isang tip lang din, kung nagka-white spot ang mga isda ninyo, kung anong gagamitin ninyo like siphon or mga nets, every time gamitin nyo, kung pwede, dalawa ang nets nyo or siphon ninyo para hindi siya makakahawa or hindi siya makakatakod sa mga other fishes or flower horns ninyo. Di ba? So, ang ginagawa ko niyan, kung example sa nets, isa lang ang net ko, ang ginagawa ko is nagpapainit ako ng tubig, tapos, ini-sterilize ko lahat ng mga gamit ko sa flower horn na may white spot. So, ganun lang siya kasimple. So, para at least hindi matakdan ang ibang mga flower horn or alaga natin. Di ba? So, after i-treat mo ang flower horn mo sa white spot for that day, ang next na gagawin mo is after 2 days, nag-water change ako maskin 30% lang. Maskin 30%, pwede na yan. So, for 1 week, gagawin mo lang yan with the help of heater. Then, lalagyan mo siya ng rock salt and yung fungus parasite special sa ocean freeze. So, ganyan lang, ganyan kasimple. So, 4 to 6 days, ma-okay na yung flower horn mo. Wow! Ito pala yung mga isda ko na natamaan ng white spot and at least na cure siya or na ayos siya. So, tingnan nyo. Hi guys! May update ako sa nag-white spot ko na Kampha, yung pre-juvie. So, ipapakita ko sa inyo na okay na. Na okay na siya. May konti na lang sa tail. Pero at least, I think magiging okay na siya after 5 to 6 days. So, guys, palaging tatandaan, kung may sakit ang flower horn natin, dapat no feeding tayo. So, ito siya. 3 days na walang feeding. So guys, ang next na topic is sa hexamita na disease sa flower horn, kung paano i-cure siya, no? So, ang first, hexamita is an internal disease, no? It's like a parasite sa tiyan, sa isda natin. So, usually, magkakaroon ng hexamita yung flower horn natin kung madumi ang tubig natin. So, same pa rin lahat. Kailangan talaga ng flower horn natin is water quality. So, kung if ever man magkasakit ng hexamita ang isda natin, malalaman natin yan kung mag-start siya ng white stringy poop or white poop, no? Kung makakita ka ng white stringy poop sa imong flower horn, it's much better i-treat mo na siya agad, no? So, ang first thing na gagawin mo is no feeding. So, wala kang ipapakain sa kanila. Regular water change, kung ako pa lang, is every 2 days water change ang ginagawa ko. And then, ang nilalagay ko is ang
Cockgod anti-endoparasite, or pwede din kayo gumamit ng metronidazole. Mabibili natin sa mga botika. Then kasama na din ang asin, magagamit natin ang asin, and ang heater. So kailangan din natin ang heater para mas madaling ma-cure yung flower horn natin. So guys, after sa treatment nyo sa Hexa for that day, so gagawin nyo na naman every 2 days. Ganun lang gagawin ninyo. So nandun yung direction kung paano gagamitin ang Cockgod. So 1 cup of Cockgod for 10 gallons. Tapos ang asin, usually, syempre, is isa kumkum ng asin sa 18 by 18 tank. Tapos ang heater, pwede natin gamitin maski nasa 30 or 32 degrees Celsius para kung may hexa. So from the day 1 until day 6 to 7 sa treatment sa titingnan mo muna kung may lumalabas na white stringy poop sa flower horn mo. Kung dumating ang point na makita mo parang wala na, parang okay na siya, just try to feed 1 pellet. Then titingnan mo na lang kung okay na ba ang poop niya. Kung red poop na siya, it means okay na siya. So ayan guys, ito naman yung mga flower horn ko na natamaan ng hexamita. Then at least na okay na sila. Sana guys may mga natutunan kayo dito sa pag-share ko sa idea sa white spot and hexamita disease sa mga flower horn natin. Happy fish keeping guys. Ayos.